It is finished, sabi ng ating Panginoon. Para bang sinasabi niya sa Ama niya sa langit, mission accomplished. No? And sa aking pagninilay-nilay, no, naisip ko na yung mission accomplished ni Kristo nung panahong yon, hanggang ngayon, no, naapektuhan tayo sa araw na ito. Amen? And gusto ko lang i-share sa inyo na dati po, bago po ako naging miyembro ng Couples for Christ, dati pong madilim ang aking nakaraang buhay. Dati po akong isang drug addict, no? At ako po ay nagsimulang gumamit ng ipinagbabawal na gamot nung ako'y 14 years old pa lamang. Halos magse-second year high school pa lang. And this went on for 13 years. Naging magulong buhay ko. Maya't maya, pinapatawag yung tatay ko sa eskwelahan dahil nahuhuli akong sa iba't ibang klaseng kalokohan. Isang beses, nalasing kami at nag-drugs. Napagtripa namin, pumunta sa Baguio na hindi nagpapaalam. Pagbalik namin sa Maynila, bandang hapon na, nabalitaan ko na lang, hinahanap pala ako ng tatay ko sa 4 na presinto sa Metro Manila. And this life went on, no, na magulo, na hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral ng kolehiyo. And palit-palit ng negosyo or trabaho. Nakakuha akong trabaho sa isang multinational pharmaceutical company. Ang problema lang, pharmaceutical company, kaya ang pinag-aralan ko kagad kung ano yung gamot na makakahay at yung gamot na walang epekto. No? So ang ginagawa ko, yung gamot na nakakahay, akin. Yung na-samples, no? Yung gamot na walang tama at vitamins lamang, pinamimigay ko. No? And hindi nagtagal, dahil po sa 5 araw na walang tulog dahil sa paggamit ng shabu, nakatulog ako sa pagmamaneho. Bumangga yung aking kotse sa isang poste sa Laguna. At nagtataka ang opisina kung bakit na-aksidente si Jomar. Hindi naman nagkaroon ng inuman nung araw na yon at umaga pa. So itong naging dahilan na mag-imbestiga yung opisina lalo sa akin. At marami silang na-discovering maraming kaso. Nandyan yung forgery, no, sa mga pirma. Tapos nandyan din po yung pagbebenta ng company properties, no, pagnanakaw na rin po yun. At dahil doon, ako po ay pinag-resign ng opisina. Nung pinag-resign ako, mayabang pa ako kasi as far as I'm concerned, dahil kumukota naman ako noon, milyon ang nawala sa opisina. Pero hindi nagtagal, no? Sinubukan ko pumasok sa negosyo, no, sa mga kaibigan, pero lahat sablay, lahat palpak, no? And umabot sa punto na rock bottom ako. Pag sinabi nating rock bottom, lubog na lubog ka, wala kang pera, wala kang pupuntahan, na tama-tama naman ang katok ni Kristo sa buhay ko. Na dun sa crossing, sa Mandaluyong, mayroong isang Christian Life Program kada Lunes. At ito'y para sa mga binata. Binata pa po ako noon. No? And sabi ko, baka ito na yung pagkakataon para magpa-good shot, gumanda ang papel kasi sa subdivision namin, notorious na po ako. No? Na yung barkada ko, pinipilit ko raw bumili ng drugs sa akin. And maniwala kayo't hindi, nung nag-a-attend ako nung Christian Life Program, ako'y sabog o kaya'y lasing. No? Sana po huwag niyong gayahin. And natapos ko po yung Christian Life Program.
bago po matapos yung Christian Life Program, nagdududa ako sa sarili ko kung tatalab ba yung Holy Spirit sa akin. Kasi adik ako, yung ibang mga kasamahan ko ron mukhang mababait. No? Ngunit, never underestimate the power of God. No? Never underestimate the power of the Holy Spirit. No? Naintindihan ko lahat ng talk, lahat ng discussion, at eventually, natapos ko po yung seminar, meron pa akong award na Early Bird Award, being a participant who always comes early and on time. Pagkatapos ko po nung Christian Life Program, no, nagtanong ako sa Panginoon, Panginoon, anong gagawin ko? No? Inimbita po ako para maging full-time na misyonaryo for Couples for Christ. Sabi ko, bakit ako? Adik ako. Sabi ko, ganon. No? Sabi nga, yun nga, Brad Yun nga ang gusto namin para mapatunayan mo na tinrabaho ka ng Panginoon. No? And true enough, no, pagkatanggap ko sa pagiging full-time, no, nakapag-ikot ako buong mundo, and wala akong ibang kinukwento kung hindi kung ano ang ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Tinanong ko ang Panginoon, Lord, paano naman yung love life ko? Binata pa ako kasi noon Sinong babae ang ipagmamalaki ako sa nanay niya na itong pakakasalan ko, isang drug addict, siga sa kanto, etc., etc. Lahat ng kalokohan ginagawa. No? Ngunit sa aking paglilingkod sa Panginoon, nilid niya ako sa isang babae, no, na niligawan ko. At nung siyempre nanunuyo ako noon, tinatanong ko, kasagutin mo na ba ako? Ganyan, ganyan. No? Sabi niya, hindi muna, pagdadasal ko pa. Medyo violent reaction ako. Sabi ko, bakit? Natatakot ka ba sa akin? Alam mo, ang sagot niya, ito ang hindi ko makakalimutan. Sabi niya, alam mo, Jomar, yung Jomar na kinukwento mo kada nagsisharing ka, hindi ko nakilala yon. Ang kilala kong Jomar ay yung nagmamahal at naglilingkod sa Panginoon. After 1 month, sinagot niya ako. After 1.5 years, kinasal kami. No? And we are now blessed with 5 beautiful children. No? And bakit ko binabahagi ito parate? Kasi gusto ko lang magpatotoo na yung it is finished, yung mission accomplished ng Panginoon, no, ay umaabot pa rin sa atin hanggang ngayon. Na makikita natin ang magandang plano ng Panginoon sa bawat isa, yan kung bubuksan natin ang ating mga puso, bubuksan po natin ang ating mga isipan, at tatanggapin po natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. May God be praised. Maraming salamat po.